Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ang mga dapat nating abangan sa FPJ's Batang Quiapo. Matapos ang nangyari kay Camille ay sa wakas ligtas na rin siya at ang kanyang nasa sinapupunan. Ngunit isang malaking problema kay David at Tess kung paano nila pabayaran ang bill ni Camille dahil sa pagkakakumpay nito at kinakailangan pa itong mag-bed rest. Kaya naman sinabi ni David na aalis siya upang gumawa ng paraan. Naligid nga sa alam ni Tess na pupuntahan ni David ang mga magulang ni Camille upang ipaalam ang kalagayan ni Camille at humingi ng tulong. At dahil nag-iisang anak si Camille ay hindi matitiis ng kanyang ina ang sitwasyon ni Camille. Kaya naman pakikiusapan niya ang kanyang asawa na tulungan si Camille dahil baka umano ano pa ang mangyayari. Ngunit magmamatigas naman ang tatay ni Camille at sinabi kay David na si David umano ang pinili ni Camille kung kaya't patunayan ni David na kaya niyang panindigan si Camille. Dagdag pa niya na kung hindi na sana pinili ni Camille si David ay hindi na sana mangyayari ito. Sa kabilang banda, muling magsasalpukan sina Celine at Mokang matapos sabihin ng isa sa mga taga-club na mukha umanong may papalit na kay Celine. Sinabi ni Celine na marami pang kakaining bigas si Mokang kung kaya't iminungkahi ni Chiki na kung bakit hindi na lamang mag-showdown sina Celine at Mokang nang magkaalaman nga. Hindi naman tumanggi si Celine at agad na pumayag sa hamon. Sinabi ni Celine na humanda sila dahil sisiguraduhin niyang hindi magtatagumpay si Mokang laban sa kanya. Sa inyong palagay, ano pa kayang paraan ang gagawin David para matugunan ang gastusin sa ospital ni Camille? At ito na kaya ang pinakahihintay ni Mokang na pagkakataon upang mas kumita siya ng malaki matapos niyang matalbugan si Celine? Kaya naman mga kapamilya, kapit lang dahil marami pa tayong dapat abangan dito lang sa bagong paborito ng sambayanan, ang FPJ's Batang Quiapo.